Mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto, tila hindi ho tinitigilan po mga kabida, no? Ito hong si Secretary Ralph Recto, mga kabida. Dito ho sa kanyang pananagutan po sa paglipat po ng pondo ng PhilHealth, mga kabida, papuntang National Treasury, Kung maalala po ninyo, naglabas po ng desisyon ito hong Korte Suprema kung saan po ay idiniklarang invalid, unconstitutional po, mga kabida, yung paglipat ng 60 billion pesos po na reserve funds ng PhilHealth papuntang National Treasury, mga kabida. At since ang frontman doon ho sa paglipat, mga kabida, ito hong si dating DOF Secretary Ralph Recto at ngayon Executive Secretary na po, mga kabida, marami hong nananawagan ho sa kanyang pananagutan ho dito, Okay? Maging ito hong issue po ng pondo po ng PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation, pinag-usapan na rin, mga kabida. Kasi pareho lang po yung nangyari ho sa PhilHealth, mga kabida, at maging ito hong sa PDIC po, mga kabida. Dito sa post po ni Attorney Wilfredo Garrido, nagpasaring ito, mga kabida, na meron daw special place sa kulungan sa New Bilibid Prison, ito hong si Ralph Recto, mga kabida, dahil sa kanyang ginawa, Eto, babasahin ko lang po yung kanyang post sa kanyang Facebook page po, mga kabida. After Recto's raid on PhilHealth, is your money in the bank safe? Yun yung tanong po niya, mga kabida. Safe ba yung ating pera dyan sa bangko? Okay, matapos pong kinuha po ni Recto yung pera papuntang National Treasury, from PhilHealth to National Treasury, and then from PDIC papuntang National Treasury, Okay? Of little note, in the Supreme Court decision restoring the 60 billion pesos purloined by Recto from PhilHealth is the even bigger amount he took out of PDIC, ito hong Philippine Deposit Insurance Corporation, amounting to 107 billion pesos po, mga kabida. PDIC is the institution that insures your bank deposit up to 1 million pesos. It has been hollowed out by money-grabbing Recto. Just as important as health insurance is financial insurance, Kung ang health insurance po ay mahalaga, mga kabida, ganun din yung financial insurance po, Okay? In the event of a bank run, you might get nothing out of your savings because PDIC has nothing in reserve. Ayan. Kung sakali hong magkaroon po ng bank run, mabankrupt yung bangko, mga kabida, may mga deposit ho tayo doon, Okay? Meron pong PDIC na pwede hong sumalo, mga kabida, doon ho sa deposit po natin, Although hindi po the whole amount, pero at least meron ho tayong makuha sa kanila, Since meron pong insurance yung ating deposits dyan po sa mga bangko po, mga kabida, at yan yung PDIC ang magbibigay ng insurance dyan, mga kabida. Kaso lang, paano ho natin makuha po yung pera po natin, okay, kung in the event meron pong bank run, mga kabida, sa ating bangko, kung wala na pong reserve funds dahil inilipat na po sa National Treasury, mga kabida. Yun yung punto po ni Attorney Garrido, Eto, the High Court said nothing about making PDIC whole again. Ayan. That is the problem of appointing a college locker finance secretary. For a long time, Recto has sold himself as an economist when he only has a mundane commerce degree from De La Salle, which he obtained after 7 years carousing in college. Ayan. Later, parlaying the halo of a Recto name with the glamour of Vilma Santos to gain electoral successes he didn't deserve. Now, here we are holding the empty bag ripped up by flood control scammers screwed by Recto. There is a special place in Bilibid for people like Recto. Okay? Ang aking pagkakaintindi ho sa kanyang post dito, mga kabida,
tila meron pong pananagutan po si Recto sa paglipat ho ng mga pondo, mga kabida, from PhilHealth to National Treasury, from PDIC to National Treasury, ano? Okay? Pero dito ho sa nabasa ko po sa inquirer.net, mga kabida, 4 na mga justices po ang nagsabi ho dito na wala hong pananagutan ito hong si Secretary Ralph Recto sa kanya hong ginawa sa PhilHealth funds, mga kabida. He was just doing his job, mga kabida. Okay, sabi ho ng mga justices po ng Korte Suprema, Sa headline po ng inquirer.net, ang sabi ho nila dito, SC Justices, Recto has no criminal liability in PhilHealth Fund transfer, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po yung portion po ng kanila hong article po, mga kabida. 4 justices of the Supreme Court have asserted that there is no criminal liability that can attach to then Finance Secretary and now Executive Secretary Ralph Recto, who ordered the remittance of the Philippine Health Insurance Corporation's 60 billion pesos worth of unused funds to the National Treasury. This came after SC recently ruled unanimously in favor of returning the 60 billion pesos excess funds to PhilHealth. All right? The SC said in its press release on Saturday, the 4 justices who submitted their respective separate opinions noted that Recto solely acted in good faith in implementing Special Provision 1, Paragraph D. Ayan. So, yun po, So, ginawa lang daw ni Secretary Recto yung kanya hong trabaho bilang Secretary of Finance during that time, and he only acted merely doon ho sa special provision po, mga kabida, ng General Appropriations Act of 2025, mga kabida. In accordance doon ho sa special provision number 1, paragraph D, mga kabida, mula sa General Appropriations Act of 2025. So, in good faith, wala hong mali siya, mga kabida. That's according to the Supreme Court Justices, po. Kung ordinaryong tao lang po siguro ang gumawa ng ganun, mga kabida, baka kinasuhan na po, baka nakulong na po yun. Alright? Mantakin yun, laki po ng perang inilipat na bawal pala, mga kabida, Okay? Hindi lang po yung PhilHealth funds, pati yung PDIC, ganun din yun, mga kabida. Paano yan? Exempted ba yung mga may posisyon sa gobyerno, yung mga nasa kapangyarihan po, na gumawa po, mga kabida, ng paglabag sa batas po natin? Malinaw naman yung sinabi po ng Korte Suprema, mga kabida, na yung paglipat ho ng 60 billion pesos po, na pondo ng PhilHealth papuntang National Treasury, ilabag ho sa Section 11 po, ng Universal Healthcare Act, mga kabida. Okay? Hindi ho pwedeng i-supersede, alright? Or gawin lang po yung paglipat sa pamamagitan po ng Special Provision number 1, paragraph E ng General Appropriations Act, May batas, separate kasi yung batas ng Universal Healthcare Act, na hindi ho pwedeng kunin kung anong man po yung reserve funds dyan po sa PhilHealth. Alright? May sinabi bang batas, mga kabida, na, excuse ito kasi in good faith, ginawa po niya yung mali, yung paglabag ho sa batas kasi po in good faith lang po yun. Pwede ba yun? Okay? Na kahit na nilabag po ang batas, porque in good faith, mga kabida, yung pag-implement po, okay lang yun? Okay? Hindi ba ito magiging precedence, mga kabida, sa ibang mga future acts? Yan yung tanong ko po, mga kabida. Akala ko ba ang batas po ay implemented sa lahat, mga kabida, regardless kung ano man po yung posisyon, ano man po yung estado po sa buhay. Okay? Ako, para sa akin, personally, hindi man ako abogado po, pag
nilabag mo ang batas, dapat walang excuse po yun, mga kabida. Kasi batas po yun eh. Diba? Batas po yun eh. Ganun lang po. Okay? Pero well, yun po yung sinabi po ng mga maestrado eh. Pinakamataas na korte po ang nagsabi po doon, mga kabida. Na wala akong pananagutan po si Secretary Ralph Recto po, mga kabida. Ito ang ginawa po niya sa PDIC, according to Attorney Wilfredo Garrido, na kinuha po niya yung 107 billion pesos daw, mula sa PDIC insurance, mga kabida, papuntang National Treasury. Anong mangyayari ho dito? Okay? Hahayaan na lang ba ito, mga kabida? O baka naman po gusto ho na mayroong magpetisyon na naman dito, mga kabida, separate dun ho sa PhilHealth. Ito hong para sa PDIC po, mga kabida, po. Alright? So, yun po, ang ipinunto lang po natin dito, mga kabida, regardless kung naibalik na ba ang pera o hindi, mga kabida, ang punto lang po, the act itself, ginawa na po. Okay? Damage has been done, mga kabida. Okay? Nangyari na po. Okay? So, since nangyari na po, the act has been committed, mga kabida, wala lang po. Wala lang po yun. Kasi in good faith na ginawa po yun, mga kabida. Okay? I totally disagree doon ho sa sinabi po ng mga maestrado po ng Korte Suprema. Although hindi po ako abogado po, mga kabida, pero in my understanding, mga kabida, dapat wala kong pinipili po ang batas. Pag lumabag, lumabag. Okay? Diba? Ganun lang po yun eh. What's the purpose of crafting laws kung meron pong i-exempt ho tayo, mga kabida, Diba? Pag batas-batas yun eh. Kaya nga ginawa po natin yung batas para sundin po natin, mga kabida, Hindi po pwede na ginawa po yung batas para pwede hong i-bend. Although, may sinabi po si Ombudsman Boying Rimulya, na hindi ho sa lahat ng bagay, lahat ng panahon po, mga kabida, ang batas po ay susundin natin, pwede ho nating i-bend yun, mga kabida, Okay? For humanitarian consideration, po. Yung ginawa ba na paglipat po ng pondo ng PhilHealth papuntang National Treasury, na alam naman po siguro ng gobyerno na kailangan yun ng mga miyembro po ng PhilHealth, mga kabida, makukonsidera ba yun na humanitarian consideration? Hindi po ata. Diba? So yun lang po eh. Yun lang yung punto ko, mga kabida. Kung ordinaryong tao lang po na gumawa ho ng paglabag ho sa batas, kakasuhan po at saka ikukulong, mga kabida. Pero kung may posisyon ho sa gobyerno, okay, at according to some Supreme Court justices na ginawa po in good faith, kahit na po lumabag po sa batas, okay lang po yun, mga kabida. Alright? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion ho dito, mga kabida, please comment down sa mga hindi pa po subscriber sa channel. Please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.